What's up po mga kaibigan? Nasa part 11 na tayo ng ating chess opening surprise sa Sicilian defense. At ito naman ay tungkol sa Queen takes D4. Na kung saan bali alternatibo to sa tira ng puti na Knight takes D4. Bago tayo magsimula ay huwag niyong kalimutang mag-subscribe at i-hit ang notification bell na all para mabigyan ko kayo ng isang chess ebook. Start na po tayo. E4, C5, Knight F3, D6, D4, C takes D4, at Queen takes D4. So ito yung sinasabi ko kanina na alternatibo ng puti kapag hindi siya magna-Knight takes D4. Usually po kasi ang laging move po dito ay yung kabayo. So Knight takes D4. Ngayon naman tignan natin kung paano po ang Queen takes D4. So after Queen takes D4, ang pinaka-flexible naman na reply ng itim dito ay ang Knight C6. Pwede naman po yung E5. Yan. Pero kasi ang drawback naman po nito yung mababakanti po yung control sa D5. So mas maganda sana yun kapag may E6 pa siya. Pero kasi ginamit na yung E-pawn sa E5. Tapos may iwanan pa yung pawn sa may D6, magiging backward pawn po siya. So balik po tayo sa Knight C6. Tapos dito ang tira naman ng puti ay Bishop B5. After Bishop B5, meron namang Bishop D7 ang itim dito. Tapos dito, after Bishop D7, may dalawang pwedeng gawin po yung puti dito. Meron po siyang Queen D3. Tapos yung isa naman po ay Bishop takes C6. Tingnan muna natin ang Queen D3. Sa Queen D3 po, bali ang gustong mangyari ng puti dito ay iniiwasan niya yung makipag-exchange muna dito. Tsaka meron po kasing tira ang itim dito na makapag F5 siya. So ipakita po natin ng saglit lang. So kunwari ito po, let's say nag A6, meron po kasing Bishop takes, Knight C3, tapos may F5. So kapag kakinain po ng puti ito, madedevelop po kasi yung light square bishop ng itim dito. So yun po yung iniiwasan ng puti. Okay, so balik po tayo sa may Queen D3. So after Queen D3, ang gagawin naman ng itim dito ay Knight F6. So may future target na lang muna siya sa E5. Tapos dito, C4. So parang maroksibay ng itsura. Pwede din naman po yung Bishop G5 dyan. Bishop G5. Tapos, ang magandang tira naman po kasi ng itim dito pagka Bishop G5 yung puti, meron siyang Knight G4. So itong Knight G4 na to, bali nangangarap ito na makapag Knight GE5. Let's say nag H3. Yan, so H3, merong Knight GE5. Tapos Knight takes E5, Knight takes E5, Bishop takes D7, Queen takes D7, Queen B3, tapos E6. So bali ang evaluation dito, balanse po yung posisyon ng dalawang naglalaro dyan. Balik po tayo sa may C4. Nag C4 yung puti. Tapos dito naman G6. Tapos Knight C3. Bishop G7. H3. Castles din. A6. Bishop takes C6. Bishop takes C6. Knight D4. Kapag tumira ng iba yung puti dito, let's say nag Bishop E3. Nag-develop ng kanyang dark square bishop. So, Bishop E3. Meron kasing pambasag yung itim dito na B5. Ngayon kapag nag C takes B5 yan, yung puti, merong A takes B5 naman. Tapos, kapag kinain pa ng puti yan, nag Knight takes B5, merong Bishop takes E4. So, may threat sa Queen. Tapos, pwede pang mag-rook B8 yan.
Tapos mapipilahan or makukuha ng itim yung B file. Tapos mamaya pwede pang mag-move din yung kanyang knight somewhere in D7 or H5. Tapos yung bishop naman na dark square ng itim, mabibigyang buhay. So, makokontrol niya din yung diagonal sa H8 to A1. Kaya ang tira ng puti dito ay knight D4 lang muna. Yan. So, knight D4, knight D7, bishop E3, rook C8, rook AC1, knight C5, tapos queen C2. Tapos knight E6. So, ito, bali, ito naman yung sample game ng dalawa na sina Jajintsev versus Arishenko noong 2012. So, bali ito po, natapos po sa draw yung laro nila. So, yan po yung queen D3. Tingnan naman po natin yung isa pa. Yung bishop takes C6 na. Yan yung queen D3, tapos bishop takes naman. So, ito, kinain na ng puti yung knight sa C6. Kapag ka nag-bishop takes C6, syempre, ang gagawin dyan ay bishop takes C6 din para magkaroon ng buhay yung light square bishop ng itim dyan. So, dito mamaya maganda yan. Yan. In case na matanggal na yung ipon ng puti dyan. So, after bishop takes C6, katulad ng move din kanina, merong C4. So, dito C4 din. Gustong gawin ng puti dito kasi yung Maroc C-bind. Tapos, meron ding isa pang tirang puti dito. Kapag ayaw nyo ng C4, meron ding knight C3. Yan. So, dagdag suporta lang sa may E4 pawn niya. Pero unahin muna natin ang C4. Kapag ka nag-C4 ang puti dito, meron namang F5. So, yung sinasabi ko kanina, yan yung iniiwasan ng puti. Kasi yun nga, kapag ka kumain man sakali yung puti dyan, nabibigyang buhay yung light square bishop ng itim dyan. Pero dito, nag-F5, tapos ang ganawa naman ng puti dito, nag-E takes F5, tapos merong magandang tira dito yung itim na queen A5. So may check na, tapos queen yung pangkakain sa pawn ng puti dyan. Tapos dito, ang tamang tira ay knight B D2. Medyo delikado kasi kapag knight C3. Kapag nag-knight C3, may queen takes F5, knight D5, tapos E5. So maganda yung forma ng itim dito. Balik po tayo sa knight B D2. Knight B D2, tapos queen takes F5, castles, E5, tapos bishop, queen E3, bishop E7. Bali itong bishop E7 na move, bali ano yan, saktong developing move kasi napigilan niya yung malakas na move ng puti na yung knight D4. Ang lakas kasi manggulo niya kasi kung sakaling kunwari hindi siya nag bishop E7, let's say nag A6 lang, meron kasing ayun, knight D4, tapos madadali yung light square bishop ng itim dyan. So yan yung C4. Ngayon naman tignan natin yung knight C3. Knight C3, dagdag suporta sa E4 pawn. Kapag yan ang ginawa ng puti, bali dito tinutuloy niya pa din yung mabilis na development ng kanyang mga pyesa. So dito magdi-develop din yung itim. So magna knight F6, tapos bishop G5, E6, castles queenside, bishop E7. Bali so far yung dalawang side, yung mga tira nila, ano lang muna, mga developing moves. Pero dito after bishop E7 na, merong dalawang option na yung puti dito. So meron siyang queen D3. Yan, queen D3 or rook H E1. Tingnan natin ang queen D3 ngayon.
itong Queen D3, ang tirang Queen D3 kasi para makatalon yung kabayo niya sa D4. Kapag yan ang tira naman ng puti, Queen D3, ang sagot naman ng black dyan ay Queen A5. So pipigilan niya yung Knight D4 ng puti. Ang mangyayari kasi dyan, pag pinilit mag Knight D4, merong kain sa bishop ng puti sa may G5. So nag Queen A5 yung itim dyan. Ngayon, kapag ganyan naman ang ginawa ng itim, ang gagawin naman ng puti ay susuportahan niya yung bishop niya sa G5. So ang gagawin ay H4, tapos mag H6. So kailangan talagang sipain yung bishop sa may G5. Tapos Queen D2. Ngayon Queen A6. Tapos hindi kasi pwede kapag nag Queen C7. Ayan, kapag nagpunta sa Queen C7, matutupad yung gusto ng puti na mag Knight D4. So makikipag-exchange na lang yung itim dyan. So may Queen A6, tapos Queen takes A6, B takes A6, Rook H E1, tapos Knight G4. Tapos dito, ang evaluation po, much better po sa itim kasi nasa kanya yung bishop pair. Although kahit may double pawn siya, meron pa kasing atake yung isang knight sa F2, tapos meron pa siyang Rook B8. So yan, advantage ng itim dyan. Yan yung Queen D3. Yan, Queen D3. Tignan naman po natin ang Rook HE1. Sa Rook HE1, yan na po ang pinaka-direktang tira ng puti. Kung makikita po kasi natin, yan na lang po yung pyesa na wala pa sa action. So, kailangan nang gisingin. Kaya nag-Rook HE1. Tapos, ang move naman ng black dito ay castles. Tapos, King B1. Itong King B1, natural move lang yan sa puti kapag nakakaharap niya ang Sicilian. Kasi yung King B1, bali safe po yan. Tapos, iwas na rin sa dito. Sa C-file kasi mamaya puporma yung itim dyan. Tapos, suporta pa sa kanyang A2 pawn. Yan. So, dito, ang gagawin naman ng itim ay Queen C7, Queen D2. Umalis na yung Queen sa may center kasi baka mamaya madali pa siya sa gitna. So, nag-Queen D2, tapos Rook FD8, Knight D4, Rook AC8. Bali, itong Rook C8, nagpe-prepare naman yung black sa pag-atake. Tapos, isusunod niya yung B5 siguro dyan. Preparation niya yan para sa move na B5. So, nag-Rook AC8 muna. Tapos, F3. Bali, dinagdagan yung suporta, pinatigas pa lalo. So, ito, B5 na. Yan. After B5, meron namang G4. Tapos, B4, Knight CE2, Bishop A8, Knight G3, A5, tapos H4, A4. Ito po, itong posisyon na to, bali kuha po yan sa laro naman ni Sigalko versus Kulaots noong 2013. Dito bali nasusundan ng kanilang mga plano sa pag-atake. Tapos equal ang evaluation dito after 18 moves. So sa laban na to, bali dalawa ang binabantay ng kada manlalaro dito eh. Yung pag-atake nila, tapos yung pagdepensa naman sa kanilang teritoryo. Kasi posibleng mangyari dito, mag-uunahan silang dalawa. Depende na lang yan sa diskarte. Okay? So, yan po ang Queen takes D4. Bali, logical way po naman ito na pamalit sa Knight takes D4 kapag nakakaharap ang open Sicilian. Tapos, iniiwasan din kasi dito, iniiwasan ng puti yung makaharap yung mga Najdorf, Scheveningen, or Dragon.
Pero yung plano po dito ng puti, similar pa din kapag ka nagna-knight takes d4. Similar kasi siyempre aatakihin yung black king. Yun. Tapos sa side naman ng black, pinaka-flexible na reply dito sa queen takes d4 is knight c6. Yan. So, yan po ang queen takes d4. Maraming salamat po.